May isang babae sa baryo namin na matagal nang kilala ng lahat. Hindi dahil sa mabait siya, hindi rin dahil sa mayaman siya. Kilala siya dahil sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng kahit na sino. Sa loob ng 30 taon, hindi siya tumatanda. At isang gabi, nalaman ko kung bakit. Lumaki ako sa baryo ng San Roque. Tahimik ang lugar namin. Halos lahat ng tao ay magkakakilala. Ngunit may isang bahay sa dulo ng kalsada na bihirang lapitan ng mga tao. Doon nakatira ang babaeng tinatawag nilang si Aling Marta. Noong bata pa ako, palagi siyang nakikita ng mga matatanda sa baryo. Ngunit may isang bagay na napansin nila paglipas ng mga taon. Hindi nagbabago ang hitsura niya. Pareho pa rin ang mukha niya. Pareho pa rin ang balat. At pareho pa rin ang mga mata na tila laging nakatingin sa malayo. Isang gabi, napansin kong bukas ang ilaw sa bahay niya. Kakaiba yun dahil ayon sa mga kapitbahay, bihira raw siyang lumabas ng bahay kapag gabi. Habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ang isang tunog mula sa loob ng bakuran. Parang may naguhukay. Napatingin ako sa bakod at doon ko siya nakita, si Aling Marta. Nakatayo siya sa ilalim ng punong mangga. May hawak siyang pala at may hinuhukay sa lupa. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako ng kaunti. Nagtago ako sa likod ng bakod habang pinapanood siya. Habang hinuhukay niya ang lupa, napansin kong may isang kahoy na kahon sa loob ng hukay. Dahan-dahan niyang itong binuksan at nang makita ko kung ano ang laman, nanlamig ang buong katawan ko. Sa loob ng kahon, may bangkay. Ngunit ang mas nakakatakot, ang mukha ng bangkay ay kamukhang-kamukha niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mukha ng bangkay. At pagkatapos, may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Unti-unti niyang hinuhubad ang balat ng bangkay. At doon ko napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga bangkay na iyon ay mga dating katawan niya. Biglang tumigil si Aling Marta sa ginagawa niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Hindi ko alam kung paano, pero alam niyang may nanunood sa kanya. "Lumabas ka," sabi niya. Nanginginig akong napaatras. Ngunit bago pa ako makatakbo, bigla siyang nagsalita muli. "Matagal na akong naghahanap ng kapalit." Kinabukasan, wala na si Aling Marta sa bahay niya. Wala ring bakas ng hukay sa bakurang. Ngunit may isang bagay na napansin ng mga tao sa baryo. May bagong nakatira sa bahay sa dulo ng kalsada. Isang babae. Bata pa siya, maganda, at hindi pa siya kilala ng karamihan sa baryo. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, nakilala ko agad siya. Dahil ang parehong mga mata na nakita ko noong gabing iyon, at doon ko napagtanto ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi pala siya tumanda. Ang ginagawa niya, pinapalitan lang niya ang katawan niya.